Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labagatang with evidence. So ito pala ang totoong istorya, kabibig, kung bakit si Zaldico ay hindi na sumali o hindi na siya nagkaroon ng Zoom meeting kanina sa Senate hearing. Na-shock na lang tayo kasi sabi nila na, si Zaldico may Zoom meeting, may sasagutin ang mga issue. Ito pala ang istorya, mga kabibig. Ito nakatakda din, sabi from MDTV channel. Ito daw ang statement ni Zaldico. Nakatakda din sana akong magsalita sa Blue Ribbon Committee itong araw na to via Zoom, pero nung nalaman nila na iba ang sasabihin ko, hindi na nila ako pinayagang dumalo via Zoom. Mas mabuti pa sana na hindi ko sinabi sa Blue Ribbon Chair ang nais kong gawin at binigla ko na lang sana sila para makita ng taong bayan ang kanilang reaksyon. Matapos nila akong tanggihan na makapagsalita via Zoom, naisip ko na manganganib na ang buhay ko dahil alam nilang aamin na ako, kaya napagpasyahan ko ilabas mismo sa social media ang aking testimonya. Hala ka. Di ba ito na sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi nag-attend o walang Zoom si Zaldico kasi ano ba yun? Parang natataranta na sila. Nako, kabibig. Yan na nga ang sinasabi ni Senator Amy Marcos kanina. Let's continue. Ito aamin na ako, kaya napagpasyahan ko ilabas mismo sa social media ang aking testimonya. Magawa man nila akong ipapatsugi ngayon, at least nasabi ko na ang lahat at ang mga ebidensya ay nasa tamang kamay na. Sa mga kapwa ko Pilipino, naiintindihan ko ang galit nyo sa akin at hindi ko kayo masisisi, pero nais ko ding sabihin sa inyo na tama kayo. Hindi naman ako makagawa nitong mga walang basbas ng nasa taas. Yun ay ang Pangulo at ng Speaker. Allah! Nais ko ring iparating sa inyo na well-organized ang korupsyon sa gobyerno. Ngayon planado po lahat yan mula Pangulo pababa. Sasabihin ko na din po ang dahilan kung bakit biglang sinambulat ito ni Pangulong Marcos gayong pwede siyang madamay. O diba sabi nila na si BBM daw ang nagsambulat, si BBM daw ang gustong magkaroon ng investigasyon kaya nga merong ICI. Ito na ang rason. Ito na sinabi na ni Zaldico, totoo man ito kabibig ha. Sabihin ko na din po ang lahat dahilan kung bakit biglang sinambulat ito ni Pangulong Marcos ngayong pwede siyang madamay. Matatandaan ninyo na nagsalita si Congressman Toby sa Senate hearing na minsan nakipagpulong siya sa Pangulo at sinabi niya ang kaniyang mga natuklasan na nakawan sa DPWH. Doon po nag-start matrigger ang Pangulo. Alam niyang si Congressman Toby ay hindi nababayarang tao, kaya umisip siya ng paraan upang mailihis niya silang dalawa ni House Speaker. Alam niya po na hindi niya mapipigilan si Toby Tiangco na mag-ingay, kaya inunahan niya na ito upang maiba ang isip ng tao. Yan po ang sagot sa matagal nyo ng katanungan kung bakit niya ilalabas ito kung damay siya. Handa ko pong panagutan ang kasalanan ko, pero dapat may makakasama kami ng mga dati kong amo. Dapat po akong makulong. Tama kayo sa laki ng kasalanan ko sa sambayanang, pero mas magiging makabuluhan po ang hustisya kung pati ang Pangulo at ang dating Speaker ay kasama ko sa piitan. Nako, kapipi. Totoo kaya ito? Nabasa ko lang ito sa MDTV channel at maraming nag-share. Kung iisipin mo, kabibig ba, tama naman doon, nakatakda talagang na magsalita si ngayon sa Blue Ribbon Committee si Zaldico. Diba? Pero
bakit hindi siya nakapagsalita sa araw na ito? Kaya nagtaka ang mga tao. Naku po. Sabi kasi kanina ni Senator Amy Marcos, hanapin ko ano sinabi ni Senator Amy Marcos sa ito yung sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa Zoom meeting ni nahiya na si Zaldico, yung iba mahiya naman kayo. Kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Zaldico dahil hindi na nila makokontrol. O yan, hindi na makokontrol si Zaldico. Baka nalaman ng chairman ng Blue Ribbon Committee na di ba? Before si Zaldico, before ka namin sa Zoom meeting sa Senate Blue Ribbon, ano bang sabihin mo? Ito yung dapat ganito lang sabihin mo. Baka may mga briefing, di ba, kabibig? Pero si Zaldico hindi na kaya ang kanyang konsensya. So baka sinabi niya sa chairman ng Blue Ribbon na ito yung sasabihin niya. Ano ba? Totoo ba to? Nako, parang kalerke mga kabibig. Oo. Itong araw na to via Zoom, pero nung nalaman nila na iba ang sasabihin ko, hindi nila ako pinayagang dumalo via Zoom. Mas mabuti pa sana na hindi ko sinabi sa Blue Ribbon Chair ang nais kong gawin at binigla ko na lang sana sila para makita ng taong bayan ang kanilang reaksyon. Mas sana yun na lang ginawa mo, Zaldico, kung totoo mo itong chismis na ito, no? Pero kung i-connect natin sa statement ni Senator Amy Marcos na hindi na makokontrol sa Zaldico, ay posible mga kabibig. Diba? Yung mga tanong, bakit si Bongbong Marcos ang nagpa-imbestiga ng ICI? Diba? Nagkaroon siya ng ICI kasi ito na, sinabi ni Zaldico na gustong ilihis ni BBM ang istorya. Inunahan na niya ang isip ng tao na malinis siya, wala siyang ginawang masama, para sabihin, ang daming nadamay, pati si Bongo, dinamay nila, pati ang Davao City. Nagpunta si Magalong, chinek ang flood control sa Davao City, tapos si Bongo, diba? Kung sino-sino pa ito lang pala mga kabibig. Kung totoo itong mga statement ni Zaldico ba, parang wow, grabe, as in, parang, this is really, shocking revelation mga kabibig. Pero, ang sabi ni dito mga kabibig, ay, dinilit ni Zaldico. Oo, dinilit ni Zaldico ang komento niya kay Senator Ping Lacson, kasi kanina may comment si Zaldico hinggil, kasi nag-comment si Lacson na hindi siya naniniwala, dapat kung gusto talagang paniwalaan si Zaldico, dapat mag-oath siya sa kanyang mga sinasabi. Sinagot yun ni Zaldico, mga kabibig. Sinagot yun ni Zaldico, pero para yatang dinilit ni Zaldico ang kanyang statement. So maghintay lang tayo kabibig Maghintay-hintay na lang tayo sa mga susunod na kabanata sa kung ano ang mangyayari kabibig. Grabe, mga kabibig. Nawindang tayo sa pasabog ni Zaldico. Oo, mga kabibig. Sabi pa ng iba, why would a president insert 100 billion during BICAM instead of the NEP? Sabi ni KZ Banies Pakulan, nagtanong siya sa ChatGPT, ito na. Why would a president insert 100 billion during BICAM instead of NEP or NEP? Number 1, because BICAM is where insertions are hardest to detect. The NEP or National Expenditure Program is public from day one. It is scrutinized by the media, analysts, COA, civil society, economists, and the public. Every agency defends in its budget in open hearings. Any questionable allocation gets exposed early. But the BICAM, it's closed door. No minutes or detailed records are made public. Only the final reconciled numbers appear without showing who inserted what. If the president wants to insert a huge lump sum quietly, BICAM is the safest place. Hala ka mga kabibi. Yun na nga.
Diba? Yun ang sagot kung bakit sa BICAM at hindi sa NEP. Kasi yun ang mga sagot ni Clerk. So, kung talagang si BBM, dapat sa NEP or sa, sa National Expenditure Program sana, ni BBM. Nako nga, bibing. Ano pa naman to? Nako, nakakalurke. Si Ping Lacson daw, misleading. BBM vetoed the insertions for later release. BBM vetoed 26 billion only in 2025 GAA DPWH. May natira na 410 billion that did not veto. As per DBM, out of the 410 billion, may na-release ng SARO amounting to 212 billions as of July 2025. Ang tanong, how much na kaya ang na-release to this date? Sabi ng dare to ask. Loka. Grabe na lang kabibig, no? Para nagsilabasan na lahat ngayon ba ang katotohanan o hindi. Ano sa palagay ng kabibig? Comment na below. Ito sa Ping Lacson, manood kayo. No, it's not that. That's not go there yet. No. Kasi sabi ko lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yeah. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Sir, pero sa may binagit kayo na pwedeng option si Pangulo talaga yung nag-insert daw, pa-insert na 1 month. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit pa paano? Yeah, because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Yun na kabibig, comment down below kung ano ay niwala kayo sa di umano'y statement ni Zaldico, yung bakit si BBM ang nagpa-imbestiga para malis ang pangalan ni BBM, bakit hindi siya naka-attend sa Zoom meeting, bakit pinagbawalan siya umating sa meeting, sa Zoom meeting. Ay naku kabibig, comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.